Okay, good day mga ka-airsoft, good day mga ka-bigman. Bigman, rolling tayo in 5, 4, 3, 2, 1. Bawat galaw ay hit sa big man, siguradong legit. Airsoft dreams dito'y natutupad. Join the squad, be part of the pad. Lock and load, let's dominate. Big man style, we elevate. No retreat, no surrender. Big man, we're the contender. Good day mga ka-airsoft. Good day mga ka-big man. Sa Big Man Hobby Shop, tayo'y magka-alaman. Good day mga ka-shop. Big Man, Big Man. Sa Big Man Hobby Shop, tayo'y magka-alaman. Lock and load, let's dominate. Big man style, we elevate. No retreat, no surrender. With Big Man, we're the contender. Good day mga ka-airsoft. Good day mga ka-big man. Sa Big Man Hobby Shop, tayo'y magka-alaman. Big Man. Okay, hello, good day mga ka-airsoft, good day sa inyo lahat mga ka-bigman. Hello po, magandang hapon. Ngayon po, review and unbox po tayo ng unit ng ating mga ka-airsoft. Walang katulad, gamit ay legit, laging panalo pag suka. Sniper o pistol, lahat ay fire. Kami ang top airsoft provider. Hello po, bago natin simulan yung vlog natin, mga ka-airsoft, no, mga kababayan natin sa Cebu, hello po sa inyo. Bangon po tayo mga ka-airsoft, no, sa kahit papaano sa maliit na pamamaraan makapagtulong-tulong, no, ang bawat Pilipino. Madaling makakabangon yung Cebu, no. Mga ka-airsoft natin dyan sa Cebu, ramdam na ramdam mo ramdam mo yung ano yung trahedyang nangyari sa kanila, no. Ramdam na ramdam, bakit? Walang mga taga Cebu ngayon na nagpe-place ng order. Okay? Ibig sabihin, syempre, unahin pa ba nila yung pag-airsoft, 'di ba? Kaysa ibangon, itayo ulit yung buhay nila, 'di ba? Ramdam na ramdam mo. Pansin ko lang halos halos pang ilang araw na since nalansa mula nung sa bagay, hindi naman pala lahat ng part ng Cebu, no? Pero mostly of the Cebu, no, mula nung earthquake, napakadalang na no? So after ng earthquake, bagyo, bangon po tayo, no, mga Cebuano, mga kababayan natin, mga ka-airsoft natin dyan sa Cebu, no? Hindi man kaagad, pero for sure parating na yung mga tulong, yung mga relief, no, panawid gutom, tapos yung mga ayun, sana lang maglaan yung gobyerno natin, no, ng alam mo yon, ng fund, no, para bigyan, no, kumbaga bigyan ng panimula ulit yung mga kababayan natin diyan sa lugar ng Cebu. Kapit lang. Walang katulad, gamit ay legit, laging panalo pag suka. Sniper o pistol, lahat ay fire. Kami ang top airsoft provider. Okay, shout out, good day and good afternoon sa ating mga ka-airsoft from different province. Shout out po, Jeric Boholano of Aurora Province.
ating Airsoft Jeric Boholano, Aurora Province is the top of the line Glock 18. Okay, top of the line Glock 18. Bigyan mo ako ng standard na Glock 18 para merong pagkakaano, para maikumpara kung ano ba yung pinagkaiba ng top of the line doon sa hindi top of the line. Okay? Hindi, black. May black ka ba? Wala kang black? Uy, imposible wala tayong black. Baka nailagay nyo sa ibang lalagyan. Imposible yan, ha? Imposible walang black. Nailagay nyo yan sa ibang lalagyan. Paki-search na lang. Okay? Okay, shout out, good day and good afternoon, Lloyd Daryl of Ilocos Sur. Yung unit ng ating Airsoft Lloyd Daryl is yung budget mill natin na 1911. Napakaganda, solid na solid. Budget mill 1911, pure classic unit. Upgraded na pa. Upgraded na yan. Okay, upgraded version ko. Okay? So, unit natin Airsoft, Lloyd Daryl, Ilocos Sur. Hello, bossing. Napakaganda ng unit mo. Okay, then, shout out, good day and good afternoon, Ryan Carpio of Legazpi City, Bicol. Si Sir Ryan Castro, Carpio ay nagsisimulang mag-collect ng mga John Wick. Sinisimulan muna niya sa rifle, okay? Kaya itong dalawang to, sa kanya to, sa ating Airsoft, okay? Napakaganda. The John Wick collections, okay, yan, makikita nyo, parehas na parehas ang itsura, magkaiba nga lang ang variant ng kulay. Parehas na parehas, may markings, nakaukit, ayan, Tarang Tactical Innovations, John Wick, parehas rifle. Unit natin Airsoft, Ryan Carpio, Legazpi City, Bicol. Okay, so dire-diretso po tayo, review and unbox ng unit ng ating mga Airsoft. Meron pa eh. Wala na ba dyan sa mga box? Kasi kung matatandaan mo, di ba kumuha nga ako? Kumuha ako kasi para wag tayong mawalan nun. Check nyo lang muna. Kasi nakaroll na yung live eh. Kung hindi nakaroll yung live, ako mag-check. Nakaroll na tayo eh. Naka-roll na tayo eh. Check nyo rin dito sa display, baka nilagay nyo. Kasi 'di ba pag ano kasi minsan nagkakanda. Okay. Hindi nila makita yung Glock 18 na standard. Kuha na lang tayo dun sa mga hindi brand. Okay, this is the Glock 18 standard. Makikita nyo, purely black, matte black. Walang ganong abubot, walang ganong masasabi natin na accessories. Okay? Kumpara mo sa top of the line version, this is the top of the line. And this is the standard version. Yung standard talagang came from the word itself, standard. Yung top of the line, kung makikita ninyo, naka-magwell. Okay? Naka-silver barrel. Naka-optic front, optic rear. Okay? Meron siyang Punisher design na dito sa likod na markang bungo, sabi nga. Diba? Yan yung itsura nung top of the line. Ito yung itsura nung standard. Try to compare, pagkumparahin nyo. Okay? Magkaiba ang presyo niyan. Siyempre, standard mas mura kaysa sa mga top of the line. Top of the line, mas sikat, mas mahal. Ang standard lang siya, mas mura. Okay? Ayan. At least na ipakita ko sa inyo para may idea kayo, di ba? Okay, so, top of the line unit natin kayo sa Jeric Boholano. What is good and special about this unit? Itong unit na to, itong hawak-hawak natin na unit is naka-fix outer barrel.
Mostly ang Glock hindi naka-fix outer barrel. Pero ito naka-fix outer barrel dahil nakiusap yung ka-airsoft natin, gusto niya naka-fix outer barrel. Okay? Fix outer barrel, naka-fine tuning, naka-trigger job, naka-hop up rubber. Hindi siya naka-nozzle. Okay? Ang nozzle niya is ordinary lang, hindi naka-upgrade. What is good and special about the Glock? Halos lahat ng Glock merong nakalagay na rail dito for the attachment, like flashlight, like laser, kung ano yung gusto nyong i-load sa kanya, nandito siya. Okay? And then the Glock, tulad nga ng vlog natin kahapon, walang Glock na pure metal. Mostly of the Glock is hard polymer. Hindi siya plastic. Okay? Hindi siya plastic. Tapos, yung unit natin is masasabi natin na compact. Ganyan ang Glock. Ganyan nakilala ang Glock. Compact, madaling hawakan, madaling bitbitin, balanse. Ang bigat ng Glock is nasa center. Hindi tulad ng ibang unit, nasa ang mga 1911, ang mga 2011 mostly, nasa unahan ng bigat. Okay? Yung iba naman nasa likuran ng bigat, mabigat sa grip. Pero ito ang Glock is balance to, balance unit. Kaya ang Glock is naging effective during the 90s. Talagang effective ang Glock. Ang daming gumagamit ng Glock kasi balancing hawakan ng Glock. Tapos, mostly of the Glock is universal. Pwede sa bata, pwede sa babae, pwede sa lalaki. Okay? Balance lang kasi yung grip nila. Hindi tulad ng ibang unit, mataba yung grip, botsyog. Hindi tulad ng ibang unit, maliit naman yung grip. Si Glock, balance. Talagang ang Glock engineering, kaya nga sinabing Glock perfection. Dahil na-perfect talaga nila yung kalibre ng unit. Okay? Tawagin mo yung ate mo. Pahanap mo lahat ng sabitan na straight. Pahanap mo lahat. Yan, no? Yan. Ganon ang Glock. Okay? Ngayon, ang Glock, may magazine na high capacity. Ibig sabihin, maraming nalalaman. High capacity na siya. Okay? Ang nalalaman ng magazine ng Glock is between 27 to 28. Actually, 27 plus 1. Ganun yan. Okay? Yun ang nalalaman ng Glock. Ngayon, ang Glock is naging kilala dahil sa pagiging handy, naging effective dahil sa build niya. Ang Glock hindi dinesign para pumatay. Ang Glock dinesign to defend yourself. No? Bawat baril kasi, merong mga karakteristik yan. Glock dinesign din for competition. Pwede naman siya i-competition. Kaya lang, hindi nga lang siya yung pinaka-the best for the competition grade. Pero kung pang-competition, pwede siya. Papalag siya. Hindi lang siya yung pinaka-the best para dun sa larangan na yan. Walang iniwan, di ba? Ang Toyota, ang Honda, ang Nissan, pwede naman pangarere sa mga level nila. Di ba? Pero kung ipapangkarera mo ang Toyota, ang Honda, ang Suzuki, sa mga Ferrari, sa mga Italian unit, sa mga Maserati, di ba? Sa mga Lamborghini, kung ikakarera mo doon yung Toyota, Honda, Nissan natin, hindi siya uubra. Diba? Pero sa kategorya nila, sa kategorya ng mga Toyota, pwedeng pwede. O yun, diba? O, katulad dito, pang-competition siya, pwede. Pero kung ilalaban mo siya sa mga naka-ZZ, ay hindi niya kakayanin yun. Diba? Pero kung ilalaban mo siya sa mga kapwa mo naka-Glock, talaga naman, papalag at papalag siya. Okay? Ayan. Yan ang Glock, yan ang bagay na meron si Glock, yan ang bagay na kahinaan ni Glock, yan ang bagay kung bakit sikat si Glock. The universal gun, ang unit na maraming pyesa, ang unit na kompleto ang pyesa, the Glock. Pero ito, hindi ito standard. This is a top of the line version, itong Glock na hawak natin. Okay? Yan. Kung ano yung meron siya, nabanggit ko kanina. Magkano yan, sir? Made in Taiwan po ba yan or China?
Taiwan po. Ayan, nakalagay naman po, may sticker Taiwan po siya. Okay? Ayan. Tapos, good day, Boss Big Man. Sabi ni Irvin Coronel. Hello, Sir Irvin Coronel. Okay, mga Airsoft, maglalagay tayo ng silicone oil sa ating unit kasi required na tuwing gagamitin natin yung unit natin at napansin natin tuyo, maglagay ka ng silicone oil para hindi siya masira. Press the valve, then spray. Okay, after that, dito sa ilalim, spray. Big Man, kailangan ba talaga yung silicone oil? Yes, kailangan po yung silicone oil para yung unit natin mapanatili nating maganda, maayos, at malayo sa pagkasira. Okay? Glock, lagyan ng oil sa ibabaw para hindi maubos yung barrel. Ikasan natin. Ilock natin manually. Then, sprayan natin yung nozzle. Yung nozzle sa loob. Tulungan mo. Hanapin nyo. Ha? Tulungan nyo na. Hanapin nyo na. Okay, kunin natin ngayon ang gas natin. Ang Glock, ginagamitan lang siya ng 12 kg. Hindi siya pwedeng gamitan ng 14 kg. 12 kg lang po. Sapat na para sa Glock. Upside down, then press down. Lagyan natin. Ilan? 2 seconds lang. 1, 2. Bakit 2 seconds lang nilagay mo, Big Man? Bakit dun sa dati kong airsoft na nabili ko sa iba? Bakit yung sa pinsan ko ang nilalagay namin 5 to 7 seconds? 2 seconds kasi yung unit natin is upgraded. Kung hindi upgraded, 5 to 7 seconds ka talaga mag-green gas. Pero dahil yung unit natin upgraded, matipid po siya sa gas. 1 full round, sobra-sobra yung 2 seconds. Actually, yung 2 seconds na nilagay natin can fire 50 to 60, minsan nagse-70 to 80 rounds pa. Okay? Kaya yung unit natin, makakasiguro ka na mag-enjoy ka kasi upgraded. Kuha tayo na ngayon ng bala. Okay? Ang tawagin natin to, speed loader. Atake natin to pababa, then place your other thumb here. Para ano? Para kung sakali mabitawan mo to, hindi siya hahampas dito. Kasi sa tuwing humahampas siya rito, nalalagay sa delikado yung unit mo, pwedeng mabasag to. Pag nabasag to, ang mangyayari, hindi mo na magagamit. Walang nabibiling parts nito. Okay? Atakin pababa, place your right thumb here, all the way hatak dito, ilalagay yung bala sa baba. Pump lang po tayo. Okay, maximum rounds is 27, 28. Pero, hindi ko sinasuggest na punuin natin kasi ang tendency mga airsoft, possible na manghina yung spring mo. Okay? Yan. Yan. Bakit mo kinakalog, Big Man? Kaya ako kinakalog para yung bala umalign. Normal na orientation ng bala, left, right, left, right, left, right. Kung yan, bungi-bungi, konti lang ang malalagay mo. Tapos, bukod sa konti lang ang malalagay mo, sayang yung unit. Konti lang malalagay mo. Tapos, pwede ka pa magkaroon ng jam. BB jam, kung tawagin, pagkakabara, no? Lagyan natin ng lagyan natin ng 0.20 grams. Gusto kong i-chrono test, no, yung unit ng ating ka-airsoft, ha? Yan, nilagyan natin. Okay? This is an upgraded unit, mga airsoft, ha? O, ulitin ko. Naka-fine tuning, naka-trigger job, naka-fix barrel, at saka naka-hop-up rubber to. Medyo mataas ang FPS dito kumpara mo sa ordinary. Okay? Mataas ang FPS nito. Pasok! Kasa. Ready to fire. Okay, single fire lang muna ha. Oh, by the way, itong unit na to, dual firing mode. Pwede siyang single, pwede siyang rapid fire. Simulan muna natin sa single kasi magkokrono tayo mga airsoft. Okay? Firing po tayo mga airsoft. Firing. Single fire. 424. 424. Parang sumobra, upgrade. Dapat mga 380, 390 lang to. Sumobra, upgrade ko.
424, para ka nang naka-rifle. Sumobra upgrade. Firing. Lakas. 428. 428. Putya, tumaas pa. Firing. 421. 421. Wala. Wala. Bumag. Okay. So, sumobra yung upgrade. Patay tayo dyan. Paano ko hihinaan to? Deadly yun. Nakakatakot yun. Para sa isang Glock. Dapat to 380, 390 lang to. Kaya lang nag 420 eh. Deadly po yun. Pengi nga ako ng ano. Sige nga, lagyan pa natin ng 0.20. Pucha. Sobra yun, sobra yun. Handa mo yung camera mo. Video ko lang. 0.20. Ano, medyo alanganin ako. Sorry. Dun sa upgrade na nangyari. Napalakas ako ng upgrade. Siguro, paano ba to? Dapat to maano eh, mga ka-airsoft. Actually, dapat maging masaya ako, no? Pero hindi ako masaya. Lupit talaga upgrade mo, bossing, sabi ni Archie Roquero. Sorry, Sir Archie, hindi ako masaya doon sa upgrade. Glock lang kasi to. So, pag Glock, considering ang Glock is, polymer body. Alanganin ako doon sa upgrade, hindi ako masaya. Hindi ko tuloy alam kung paano ko ngayon ibababa to. Di ba? Na-enhance na natin yung yung nozzle eh. Hindi kasi natin pwedeng palakasin ng gusto ang Glock kasi hard polymer lang to. Tingnan nga natin, isa pa. Baka naman natinik lang. Firing! Kasi ayaw na naman. Lolo ko na naman. Pucha. Nagbiblink. Ayun, pakita mo sa screen. Nagbiblink? Oo, yun. Ayan. Okay na, naglolo ko battery pag ganyan. Ayan, biblink ko. Ang lakas! Wala akong magagawa eh. Ganun talaga ang FPS niya eh. 420 something. Wala tayong magagawa dun. Go na natin. Pero pwede ko pababain to. Hindi, mamaya titignan ko kung pwede ko pa siyang sakalin. Pababain lang natin yung FPS. Masyadong deadly, 400. Grabe yun. Natatakot ako para dun. Natatakot ako sa unit. Ang layo nito, Aurora Province. Jeric Boholano, bossing in-upgrade ko kasi to, Hapa Praber. Tapos syempre, yung sekreto natin. Ngayon, 428 yung pinakamataas niya. Mataas yun, sobra yun. I am worried dun sa unit. Kung okay na sa'yo to, mag-message ka. Pero kung hindi okay sa'yo, kung yung sa sinasabi ko, maniniwala ka na, dapat pababain natin. Papababain ko to. Okay? Sasakalin ko. Pero, malakas kasi yun. Firing po tayo. Single fire. Rapid fire. Rapid fire. Balik natin single fire. Open slide kasi wala na siyang bala. Next thing to do, release the magazine. Release the slide. Then rest the hammer by pressing the trigger. Okay? Tapos yung unit, bago itabi, wala na naman yung mga basahan natin dito. Grabe. Nasaan ito? Ha? Ayun. Yung unit, bago natin itabi, mga airsoft, make sure punasan natin, ha? Huwag natin hayaan ng gigitata. Ayan. Punasan natin para lagi mukhang bago. No? Punasan mo, alisin mo yung mga excess oil na nasa likod. Ayan.
Okay? Then, unit natin. Make sure walang bala. Dapat walang lamang hangin. Hindi ko na papasingawin yung hangin kasi i-modify ko. Medyo papahinain natin. Unit natin kay Airsoft, grabe. Nagulantang ako. Masyadong malakas. Masyadong malakas. Hindi kasi full steel CNC to. WE lang to na top of the line. Alanganin ako dun sa ganung FPS. Gagawin ko yung magagawa ko para mapababa yung FPS, no? Siguro 380, 390 pwede na yun. Pero yung 428, grabe yun. Napakataas nun. Talented siguro talaga itong Glock na to, no? Okay, unit natin kay Airsoft, Jeric Boholano, Aurora Province. Okay, next unit natin is unit ng ating Airsoft, Lloyd Daryl of Ilocos Sur. Sir Lloyd Daryl, Ilocos Sur. Grabe. From the top of the line, biglang nagtipid si Bossing. The Budget Mill, 1911. Sir, kakapasok lang. Anong unit yan, Bossing? Sabi ni Lorenzo Dulay. Yung unit kanina is the Glock top of the line. Yung mga kakapasok lang, pwede nyong ulitin yung live na to mamaya pagkatapos, no? Pwede nyong i-play ulit siya. Okay? Replay nyo. Okay, this is the Budget Mill 1911. Budget Mill, ibig sabihin, medyo mumurahin lang siya. Bakit naging mura yan, Big Man? Syempre, hindi ganun katindi yung mga parts na nakalagay sa kanya. Diba? Kung ikukumpara mo doon sa mga mas high-end na unit, hindi ganun katindi yung mga parts. Nakita nyo? Marami pa. Mga straight yan. Yung mga putol. Oh, very good ka talaga. Yun. Thank you, Lucas. Okay? So, ito yung unit 1911. Kung makikita nyo, 1911, walang ganong bihis. Walang ganong, anong ginagawa? Pa? Hindi ba nasira yung mga parts ng motor natin? Hindi pa. Hindi nadadaganan? Hindi ko pinapadagan. Ano ginagawa niya? Binabalik na. Baka kasi masisira, ha? Tignan mo, ha? Sabihin mo. Hindi natin hiningi yan, ha? Okay, so this is a 1911. Walang ganong parts na accessories na matitindi. Pansinin niyo yung front sight, fix lang siya. Rear sight, fix lang rin. Hindi siya adjustable. Hindi katulad ng mga mas modern, adjustable. Kasi syempre, classic to. Napakapangit naman sa isang 1911 classic kung imo-modern natin yung front sight. Halimbawa, i-convert natin, lalagyan natin siya ng optic. Pangit, di ba? Kung classic yung unit, dapat classic din yung tingin, yung forma niya. Kita nyo, wala siyang rail. Kasi classic unit eh. Way back, during the 1911, the 1900s, the 1920s, hindi pa uso yung mga rail. Kaya, wala tong rail. Di ba? Ayun. Kasi may nagtatanong, pwede raw bang lagyan ng rail yung 1911? Hindi pwede. Kasi nga, yan ang design yan. Kung gusto mong may rail, bumili ka ng modern na 2011. Huwag na yung 1911. Pero dahil classic yung gusto ng bossing natin, okay. Ngayon, ang pinaka-modern lang dito is the magazine. Why? Look at this. This is a single stock magazine. Dapat ang laman nito is maximum of 14 rounds only. Pero dahil ito in advance, kumbaga, paano ba to? In-enhance, no? Itong nipis nito, naging dual stock siya. Bihirang-bihira yan. Normally, ang isang 1911 has a maximum rounds of 14. But this one, ibahin ninyo. Maximum rounds niya is 28 pa rin. 27 plus 1. Oh. Diba? Grabe. Panalong-panalo ka rito. Diba? Tapos, full metal mula ulo hanggang baba. Okay? Ito, napakaganda. Hindi siya modern type, pero unique type, unique yung mismong grip niya. Napakaganda. Color gunmetal, parang dark silver gray. Okay? Then, mapapansin niyo may bevel pa rin. Kasi pagkakakilanlan niya ng 1911. Look at the hammer. Classic
yung design ng hammer niya. Maliit lang. Hindi katulad ng mga 1911 na mga malalaki, yung mga 2011 na malalaki yung hammer. Okay? Talagang classic. Literal na FPJ ang probinsyano. Okay? Sabi ni Franz Balingit, good day mga ka-airsoft. Good day, ka-big man. Hello, Sir Franz. Sabi ni Lorenzo Dulay, okay po, maraming salamat. Mabuhay ka, Sir Big Man. Okay, Sir Lorenzo Dulay, kung hindi naman po napakalaking abala para sa iyo, baka naman pwede pakishare mo yung live video natin. Okay? Sir Franz Balingit, bossing, kung hindi rin naman napakalaking abala sa iyo, napakalaking bagay kung i-share mo po yung live video natin. Okay? Sir Archie Roquero, ganun din, kung hindi rin naman napakalaking abala sa iyo, pakishare po yung live video natin, as well as kay Sir Irvin Coronel. Okay? Share nyo po, yung simpleng pag-share nyo, napakalaki na magagawa sa ating community. Okay? Kuha na tayo ngayon ng silicone. By the way, mga ka-airsoft, noong nakarang araw, ipinakita ko sa inyo, pag nilalagyan to, sumisirit, sumisingaw. Pero ngayon, makikita nyo, tahimik to, kasi upgraded. Okay? Sprayan. Sa ilak manually, sprayan sa slide stopper, sprayan sa nozzle. Okay, then, release, then rest. Pakilabas na yung mga unit. Oo. Okay, ngayon, maglagay tayo ng gas. Ganun pa rin mga ka-airsoft. Meron mga special dyan, ihiwalay mo lang. Ha? Upside down, then press down. 1, 2. Diyan ba ilalagay? Oo. 2 seconds. Nilagyan na natin, ha? Ngayon, kuha tayo ng bala. Atakin pababa, place your right thumb here. Makikita nyo mga ka-airsoft, dual stock to. Daming malalaman, grabe. Okay. Ayan, mapapasin nyo, di ba? Nag-alternate siya. Hindi naman dapat ganyan. Pag 1911, dapat yan, straight lang. Pero nag-alternate. Ibig sabihin, mas maraming balang malalaman. Okay? Pasok natin sa unit. Kasa. Ready to fire. Okay? Meron siyang beaver tail. Kailangan mape-press mo para mag-fire. Pag hindi mo na-press, hindi mo mapipindot ang trigger. Firing po tayo! 1911 Classic. Firing! Open slide kasi wala na siyang bala. Next thing to do, release the magazine, release the slide, then rest the hammer by pressing the trigger. Okay. Then, make sure yung unit, pag itatabi, punasan, wipe those excess oil, tapos pasingawin. Okay. Para hindi mapwersa yung valve. Okay? Unit na ating ka-airsoft, Lloyd Daryl Ilocos Sur. Okay, and now for the main event. Okay, this is a pair of rifle. Parehas John Wick, request ng ating ka-airsoft from Legazpi City. Albay. Albay ito eh. Legazpi City. Ay, hindi. Bicol. Sorry. Okay na? Yun na lahat. Legazpi City, Bicol. Okay? Dalawa. Malupit. Malupiton. No? Sabi nga, malupiton. No? Dalawa yung unit niya. Hindi isa. Hindi rin dalawa. Hindi rin ordinary unit. This is a collector's edition. Pwede mong ihanay sa mga collection mo. This is a John Wick. Diba? This is a John Wick. What is good and special about that unit, big man? Okay, itong unit na to, masasabi natin na talagang collector's edition. Itong unit na to, masasabi natin na talagang maganda, malupit. Itong unit na to, panalong unit. Okay? Ang sarap nito. Grabe, pang display, pang gamit. Ang sarap nito. Pero, hindi to pwedeng pang daily rifle. Sayang! Pag nagasgas, syempre, mawawala ng value, di ba? Pero, napakasarap nito.
Sana yung mga yung mga ka-airsoft natin, no, na nagpa-participate, sana pag nakakita sila ng mga ganitong unit, mag-add rin kayo ng mga ka-airsoft, no, ng inputs ninyo. Ano yung masasabi nyo? Ano yung observation ninyo, di ba? Ano yung maisasuggest ninyo na maganda na forma pa niya, na idagdag natin, di ba? Mag-suggest kayo mga airsoft, no? Ayan. Dalawang color kasi to. Actually, dalawang color available lang dito, no? Is the full black and the two-tone tan. Ayan. Ganda to talaga ng unit na to. Ako, sa totoo lang, ano yun? Ayan. Sa totoo lang, ito yung mga pinapangarap kong unit, di ba? Alam niyo naman yan, eh. Open, yung tie cable. Ito yung mga pinapangarap kong unit, no? Hindi naman lingid sa kalaman nyo. Yan ba yung ginamit na nakaraan? Ayan, bigay mo kay mami. Yan. Hindi naman lingid sa kalaman ninyo, fan ako ng mga unit na nasasakmal. Di ba? Fan ako ng mga M-lock. No? Kasi kayang-kayang sakmalin. Ayan, tignan nyo. Di ba? Nagpapang-abot. Hindi katulad ng mga matataba rito, hindi magpang-abot, di ba? Pero ito, ayan, nagpapang-abot yung daliri. So, masarap siyang gamitin, di ba? Yan ang mga Ngayon, this unit is an AEG. Ibig sabihin, battery type rechargeable. Okay? Ngayon, ang kasamang battery nito, ang kasama sa package is 0.20 na bala, 0.25 grams na bala, upgraded battery and upgraded charger plus the lifetime warranty. Ay, sorry, merong gun bag to na kasama. Free yun. Gun bag kasama. Diba? Ayun. Kaya, napakasarap ng unit. Talagang panalong-panalo. Talagang, ano ba to? Masasabi natin na best na best. Okay? So, ngayon kunin natin yung unit. Kakaiba ang pagbukas ng bad stock nito. Na-adjust siya, press mo lang. Ayaw, yun. Okay, di ba? Depende sa'yo kung anong gusto mong haba. Ngayon, para maalis mo to, ang gagawin mo, kailangan mo ng something na special tool. Like this one, screwdriver. Press mo, then ipapasok mo rito sa butas. Yan na. Then, ito, hatakin mo to. Then, tama ba ako? Yun, okay? Tapos ito, ilabas mo lang yung plug. Ayan, plug. Diyan mo isusuksok yung battery. Magana na ba to? Ito chinarge mo. Yun. Okay, then pasok mo na rito. Okay, ayan. Ngayon, single fire, rapid fire. Okay, ayan. Ngayon, kuha tayo ng magazine. So, this is the magazine. This is an M4 magazine. Buksan sa ibabaw, buhusan natin ng bala. Then, isara natin. Para sa mga bago sa airsoft, yung ginagamit natin na bala, hindi plastic to ha. Hindi tayo gumagamit ng plastic na bala sa airsoft. Okay? Ang ginagamit natin is a ceramic types of BBs. Okay? Ngayon, puno na, merong gear sa ilalim kinakamot para yung bala umangat. Sino yan? Sino yan? Okay? Okay na. After that, mapapansin nyo, puno na rito ng bala. Pasok natin sa unit. Make sure you heard the clicking sound at make sure na hindi siya malalaglag. Ngayon, wag na natin ikinakasa yung unit. Pag ikinasa mo yan, magbubukas to, prone sa pagkasira yung half-up rubber mo. Yung unit, pag battery type, hindi mo kailangan ikasa, hindi mo kailangan gawin yung mga bagay na yun. Pagkalagay mo ng battery, pagkalagay mo ng magazine, good to go,
ready to fire. Okay? Ngayon, single fire. Ay, ito. Naangat. Ayan. Okay, yan. Single fire, mga airsoft. Rapid fire. Sarap, di ba? Single fire ulit. Okay. Ngayon, tapos ka na maglaro. Di ba? All you have to do is to release again the magazine. Then, you need to clear the chamber. Then, you need to rest the spring. Lagay natin sa rapid fire. Press ng 1 seconds. Then, single fire. Then, put it back to safe. Sa paraan na yan, yung unit mo siguradong hindi manghihina, hindi masisira yung spring. Okay? Pag yung unit mo, hindi mo ni-rest, tinabi mo agad, dire-diretso, yung spring manghihina. Tapos mararamdaman mo, yung unit mo, parang hindi na siya ganun kalakas. Parang may nagbago siya. Parang, yun nga, umina siya. Kumpara mo nung una mo siyang ginagamit. Okay? Kaya, siguraduhin natin na yung unit natin laging naka-rest bago itabi. Okay? Unit natin airsoft. Then, yung next pa. Okay? Ryan Carpio, ito na yung isang mong unit, ha? Ngayon, dako tayo. Parehas lang to, same lang to mga airsoft. Magkaiba lang yung color. Gusto lang nung ka-airsoft natin na makolect niya yung both color. Meron siya ng both color. Okay? So, ganda ng unit, di ba? John Wick pa rin. Ayan, nakikita nyo, nakaukit yung mga John Wick. Tarang Tactical Innovation, then yung logo ng John Wick. Nakaukit, maganda, no? Ngayon, ganun pa rin. Alisin natin to, ha? Ayan, ayan. Press mo lang, ito, ha? Pasok mo yan. Ayun. Then, hatakin mo to. Yun, okay. As easy as that. Ngayon, pasok ulit natin yung battery. Pasok natin, then isara natin. Okay, yan. Hindi ko na ikakabit yung batstock kasi test fire lang. Single fire. Rapid fire. O, yun. Sarap, di ba? O, ngayon, ganun pa rin. Ito yung magazine. Bubuhusan, isasara, ikakamot. Okay? Tapat mo kaya doon sa target yung ano? Yung camera. Oh, sige. Para lang makita nila. Yan, okay. Sige, set mo. Para makita nila kung gaano ka-accurate. Ang dami unit, ha. Asan si mama mo? Nasiya. Okay. Yan. Set na? Set na. Okay. Ngayon mga airsoft, actually, i-headshot natin siya. Baba mong konti ka. Ano na? Palitan ko kaya. Ng target? Sige, ikaw bala. Para kita. Para kita nila, no? Hindi, baba. Yan. Okay, sige, palitan mo. Ayan, ganun kayo ka-special, ha? Kita niyo, sabi ni Lucas, palitan natin yung target para kitang-kita. O, di ba? Tama nga naman, no? Kasi dami ng tama, dami ng bangas, no? Rudy Dimano, good day, sir. Lahat din po ba na rifle nyo upgraded? Mostly of our rifle upgraded, no? Kasi mostly ng ka-airsoft gusto upgraded. Wala naman sigurong airsoft player na gugustuhin ang hindi upgraded, di ba? Ayun. Magkano lang ang diferensya dun sa upgraded versus the non-upgraded? Mas maganda kumuha ka na ng upgraded para mag-enjoy ka, di ba? Nakakaawa naman masyado kung masyado mong titipirin yung sarili mo, konting amount lang, hindi mo pa makuha yung upgraded. Sayang naman, di ba? Sayang yun, no? Okay, ngayon, sige, single fire. Barilin natin yung ulo niya, ha? Ulo, single fire. Ay, putya, walang magazine. Pasok magazine. Okay, firing. Ayan, ito niya. Okay, barilin natin yung number 10, yung ulo mismo. Barilin natin yung ano niya, yung noo. Diba? Sarap, diba? Barilin natin yung siko niya, siko. Okay, barilin natin kabilang siko.
talagang nayari siya ron, no? Okay, ikaw Lucas, sige, pakita mo Lucas, barilin mo yung baril. Ikaw, sige, barilin mo yung baril. Siya, layo. Okay, barilin mo yung bituka. Pucha. Okay, barilin mo yung balikat niya. Yung balikat. Yung kabilang balikat. Pucha. Ngayon, try mo nga mag-rapid fire. Kamot muna na. Yan. Rapid fire, try natin, no? Try natin mag-rapid fire. Okay, sige. Grabe. Okay na, sinulat mo na yung pangalan mo eh. Okay, sige. Tapat mo na rito. Okay, nag-enjoy si Lucas, mga airsoft na. Nag-enjoy. Alam niyo, enjoy talaga magkaroon ng airsoft. Enjoy talagang maglaro ng airsoft, no? Kaya, wakasan niyo na yung paglalaway, no? Wakasan niyo na yung pagtitipid masyado. Tatandaan niyo, minsan lang tayo mabubuhay sa mundo. Hindi paramihan ng pera ang labanan ngayon. Ang labanan ngayon, kung paano mo tinahak, kung paano mo ginamit yung buhay na pinahihiram sa iyo ng Panginoon. Okay? Every time matatapos maglaro, always remove the magazine. Okay, then clear the chamber. Then rest the spring. Lagay natin sa rapid fire, press 1 second. Then single fire. Then put it back to safe. Unit na ating airsoft, dalawa, Ryan Carpio, dalawang John Wick na rifle, going Legazpi City, Bicol. Okay, yung battery natin, alagaan natin, pag i-charge natin, make sure 2 hours lang. After 2 hours, resume mo na lang. Okay? Wag natin papabayaan na yung unit na na overnight naka-charge yung battery. Wag, kasi possible masira no. So, yun lang naman. Huwag mong hayaan ma-drain para yung unit mo laging kondisyon. Okay? Okay. Unit, dalawa. For packing and for shipping going Legazpi City, Bicol. Unit natin airsoft, Ryan Carpio. Okay guys, thank you po sa lahat ng mga nag-share natin live video. Maraming salamat. Sa mga hindi pa nag-share, please share the live video. Lahat po tayo nagmula sa iba't ibang larangan, pinagbuklod, pinag-isa ng iisang libangan. Yun po paglalaro ng airsoft, patid po sa inyo ng inyong lingkod, Big Man.